Dahil 16,000 odometer na tayo guys, i-change out na tayo mga boss. Sasabay ko na rin nga pala itong pagpapalit ko ng air filter kasi 16,000 odometer. Ito yung first time na i-check natin siya. Medyo madumi na guys, tumatagos sa loob yung mga residue. Lilinisin ko muna to at ito yung bago, compare natin sa gamit na. Sulit na sulit ang dumi, grabe. Kaya kung magpapalit kayo ng air filter guys, or na 16,000 odometer pataas na kayo, check nyo na yung air filter and mag replace na kayo. So ito na, nalinis ko na ng maigi yung loob and kinabit ko na yung bagong air filter. So after nyan, kakabit na natin yung cover. And so ito nga pala yung gagamitin natin lang is syempre Honda fully synthetic na color blue, plus dagdagan natin ng Wonder Lube na engine oil additives. So ito yung sa mga sikreto para maging smooth, maging mas lalong quality yung engine oil natin. Bali 60 ml ng Wonder Lube engine oil additive sa 740 ml na engine oil. And syempre gagawa natin to ng short review. So let's go. Kumusta naman guys? Long time no see, no? Tagal na naman ako hindi nakapag-upload. Yun. Medyo medyo nabibisi sa buhay-buhay. And ngayon, gagawin natin ng review syempre itong bagong install natin. Bagong install and bagong kabit. Bagong install na, bagong kabit pa, no? Bagong install na or nag-replace tayo ng stock air filter. And yun, performance sa review na rin ng oil additives. So alam ko excited na kayo kasi marami sa inyong naguguluhan for sure sa the best na langis na ikakarga syempre sa ating baby ADV 160. Pero no, sa kabila ng sobrang daming products na pwede at the best daw, so bakit hindi na lang tayo muna mag-stick sa Honda oil mismo? Basta yung fully synthetic, walang problema yun guys. So ang technique lang dyan is maglalagay tayo ng engine oil additives. So anong engine oil additives naman yung ilalagay natin? So sa akin, ang recommended ko ay yung Wonder Lube na engine oil additive. So universal to guys, pwede sa gasoline engine, diesel engine. Pero hindi ko na ipapakilala sa inyo yung Wonder Lube kasi hindi naman to sponsored. So Wonder Lube na engine oil additives, mabibili nyo yan sa Shopee, meron sila, FB meron din. So magkakahilera rin sila ng ng Extreme One ba yun or Jet, basta ganun eh. So yun yung napansin ko, medyo mas mura yung isang brand. Pero sulit naman dito guys, kahit ang presyo kasi nito guys is nasa 250 per 60 ml. So yung 60 ml na yun ay goods na yun para sa 800 to 1 liter oil capacity. So kung naka lang tayo, naka small bike, small displacement, usually naman nasa 800 to 1.2 something yung engine oil natin. So goods na yung 60 ml. So tip ko lang sa inyo guys, mas mura kung bibili kayo nung tigto 250 ml nila kasi 400 plus lang yun. Pang ilang change oil nyo na yun, almost 4, diba? So yun yung bilhin nyo, bilhin na lang kayo ng measuring cup para masakto nyo na 60 ml.
So sa langis naman, actually compatible naman yun siguro sa lahat ng engine oil na nasa market ngayon. Pero yun nga, mas prefer ko na mag ano na lang muna kayo, mag stock or yung fully synthetic engine oil ng Honda or yung Blue Cap. So goods naman yon kasi first time ko naranasan na testing yung engine oil na fully synthetic ng Honda, wala pang Wonder Lube. Medyo goods naman, pero nung nakabit at nalagyan ko na siya, nag-extend ako ng 500 kilometers na interval. So let's say kung nagwa 1,000 lang ako sa fully synthetic, nagtutukoy ako to 1,500 dito sa sa may dagdag na engine oil additives o yung Wonder Lube. So mas to guys, ang performance mahirap sabihin, pero para sa akin ang naramdaman ko mas smooth. So all stock pa rin to guys para sa CVT. Ang pinilitan ko lang sa CVT guys is flyball, which is 17 grams straight. And plan ko rin magpalit in the near future ng center spring and clutch spring, pero 17 grams pa rin yung bola kasi hiyang na ako dito. Nagustuhan ko yung arangkada niya, so di na ako naiiwan sa kahit may OBR, kasi mas kailangan natin ng arangkada kaysa sa dulo, di ba? Aminin niyo yan, kasi yung pang dulo guys, lalo na kung pang daily niyo yung motor na to, yung ADV, sa city driving, mas kailangan natin ng arangkada kaysa sa dulo. So yung pang duluhan, usually magagamit mo lang yan talaga kapag super long stretch. Madalang naman mag long stretch dito sa city, so di naman mawawala yung dulo mo. Pero di naman ako nag-e-expect ng mataas na top speed dito sa 17 grams. Ang pinakamataas na nakita kong top speed dito with OBR sa long ride namin galing Bicol is nasa wala pa 120. Pinakamataas na yata 110 something, parang ganun. Pero goods na ako doon. Pero kung may ibibigay pa siya kapag nagpalit ako ng spring, center spring or clutch spring, di mas okay, di ba? Hindi naman ako naghahanap ng pangdiinan dito sa ADV kasi more on the comfort side talaga to. So kung gusto ko ng pandiinan, yung RS 150, yun ang pangdigmaan natin na pwede nating magahan. Kaso lang medyo mas na tayo dito sa comfort side. So goods na ako dito. By the way, yung pagpapalit ko ng air filter is nasa nasa schedule, kasi na ba yung odo ko, 16,300 na rin yung odometer ko. So usually kasi kung di ako nagkakamali, sa manual, sa owner's manual is 15,000 yung recommended na pagre-replace ng air filter. So since nagamit ko yung ADB na to buong 16 kilometers niya, long ride talaga, North Loop, Bicol, Mindoro Loop, di ba, Baguio, yun, sulit na rin na nagpalit ako. So wag yung linisan yung air filter guys, lalo na kung stock siya, kasi yung element ng air filter is may oil. So mawawala yung oil doon. Napansin ko may parang langis siya hindi lang siya basta parang papel. So meron kasing mga mumurahin na air filter, meron din namang washable. So difference lang naman nun, washable is yun, washable siya, pero mas malaki yung particles na pwedeng mahigop ng unit mo, kasi nga washable siya. So hindi ganun ka ganun kaliit ang may mafi-filter. So let's say nasa
kung ang stock air filter is nasa 99% na mapi-filter niya yung mga debris na madiliit. So dito sa washable, siguro mga 75% ganun. So depende pa yan kasi marami pang klase ng washable. So mayroong washable na stainless, mayroong washable na parang papel, and meron din namang washable na foam type. So kung bibili kayo, feeling ko ang pinaka malapit sa stock na specs na filter is yung parang papel na may screen. Yon, kasi nagganon yung nagamit ko sa RS150. And then kung papalit kayo ng washable air filter, expect nyo na medyo lalakas kayo ng konti sa gasoline consumption. Pero ang bawi naman nun guys is performance, kasi more air, more power pagdating sa FI engine. So yun, napansin ko din medyo rin lumamya nga yung takbo ng ADB ko kasi medyo madumi, parang nasasakal ba, di ba? Tapos yung engine oil ko din noon medyo luma na, kasi nga every, let's say parang almost 1.5 month ako mag change oil. So yun, sinakto ko lang din na sabay sila, sabay palit ng change, sabay palit ng change oil no? Sabay palit ng oil, and syempre yung air filter. So maganda na rin sana kung nasabay ko yung center spring and clutch spring, no? Pero yun, di sila po dumating mas maganda na rin para mas ma-differentiate with stock springs versus mas matigas. So ayun, sana pag nagpalit ako wala pa masyadong palitin sa kasi medyo nag-violet na kasi yung ko yung bell ko di ba? So yun, siguro kung magpapalit ako ng spring, dapat hanggat maaari naka-ready na ako sa pagpapalit ng bell and also clutch lining. Sunod-sunod na. Grabe, dami talagang gastusin pag CVT, unlike sa di cambio, no? Ano lang, sprocket lang. Kung rear sprocket lang, di ba? And madali pang makita kung palitin atin, pati kadena, pati yung engine sprocket. So wala, ganun talaga, different strokes, different folks. So far so good naman, no? Mas na-enjoy ko na siya ngayong gamitin, tsaka mas responsive na yung throttle niya, like talaga nung dati, kasi medyo nalalamyaan talaga ako pero ngayon medyo goods na siya, mapalag-palag na. So yun, ang next inline ko talaga is yung springs. And bukod sa CVT, papalit din ako ng spark plug. Yan, siguro bago mag 20,000 odometer to, yun yung maging goal natin, no? Pero dahil hampas lupa lang tayo, mag-iipon-ipon muna, no? Kasi syempre nasa kabilang side ko pa naman din yung RS150 na hindi ko magamit kasi nag-iipon din tayo doon para sa Pampa Opera, kasi hindi naman sila yung RS, ano lang, kumbaga sa sobrang tanda niya na 69 odometer, no? Pine-prepare ko na yung mga pang-refresh niya para less aberya, no? Kasi parang nag-i-slide na ako, sliding na yung clutch lining niya So kung pinapalitan ko yon, papasabay ko na din yung refresh. Makukuha sa refresh, di-refresh, pero kung overhaul na talaga, wala na, GG na. Traffic talaga dito sa side na to, mas maganda dito sa kabila hirap sumingit dito. Sheesh, oras na ba? 6:39. Kaya naman pala rush hour. Sheesh. Yun lang guys, thank you for watching.